Naka-lockdown na ang ilang babuyan sa Rosario at San Jose, Batangas. Hinigpitan ang pagpapasok sa mga ito dahil sa pagkalat ng African swine fever sa Batangas. Ito rin ang dahilan kaya nagdeklara na ng state of calamity sa probinsya noong August 7. Isa sa mga naapektuhan, ang hog raiser na si Samuel Noses. Bumaba kasi ang farm gate price nila sa mga baboy. Ay malaki. Malaki binaba ng baboy. At yung mga iba naman hindi naman pare-parehas. Ramdam din ang epekto ng ASF sa palengke ng lipa. Kaunti na lang ang nakadisplay ng mga karning baboy. Bukod sa konting supply, mahina rin ang bentahan. Ang mga customer kasi nila, takot daw na bumili. Kung may bibili man, nang hihingi pa raw ng resibo para may mahahabol kung sakaling may problema sa karneng kinuha nila. Siyempre natatakot din naman ng mga yan. Kahit good ang baboy nila, kaysa baka maibaon, ipagbibili na agad nila kahit mura, kahit lugi. Kaya para makahatak ng customer, nagbaba na sila ng presyo. Kung dati ay nakabebenta sila ng 370 pesos per kilo, ngayon nasa tig 300 pesos per kilo na lang ang liempo. Ang ganitong sitwasyon baka umabot pa raw hanggang Disyembre, kaya may petisyon na sila para sana ay maibaba ang binabayaran nilang mayor's permit. Una namang nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na safe kainin ang mga baboy na infected ng ASF. Pero kailangang linisin at lutuing mabuti ang karne. Sa ngayon, patuloy ang ipinapatupad na livestock checkpoint sa 10 bayan ng Batangas. Yan ay para matiyak na hindi makakalabas sa probinsya ang mga baboy na positibo sa ASF. Devastating eh. Tayo din ay isa sa pinakamaraming alagang baboy sa Batangas. So, karamihan sa ating backyard. Doon lang umaasa yung iba nating kababayan ng income. Sa kasagsagan ng African swine fever, hindi naman kailangang tanggalin ang baboy sa ating mga menu. Kailangan lang nating maging maingat sa mga binibili nating karne. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.